A day in my life as a student dito sa South Korea. Maaga nga akong gumising ngayon dahil ito ang una kong araw bilang isang estudyante. Maliban kasi sa pagiging isang OFW ay maraming programa na ino-offer ang bansang South Korea para sa mga foreigner na nagtatrabaho sa bansa nila. Isa na doon ang Korean language. Dumaan muna ako sa siktang para mag-almusal. Bali, nagpaluto lang kami ng ramyun dahil wala pang ulam na nakaserve. Eto nga pala ang siktang na kinakainan namin. Wala kaming binabayaran dito dahil libre ang pagkain namin. Yun nga lang pag di ka sanay nakakaumay. Nakakamiss pa rin talaga yung pagkain Pinoy. After kong kumain ay mabilis na akong tumakbo sa station dahil parating na ang bus papuntang Ansan. Mabuti na lamang ay naabutan ko pa kung hindi mag-aantay ako ng kalahating oras para naman sa susunod na biyahe. Bakit ko nga ba naisipan pang mag-aral ng Korean language gayon ay pasa ko naman ang exam sa Pinas? Sa totoo lang hindi sapat na nakapasa lang kundi dapat marunong din magsalita ng Hangul dahil isa sa pinakamalaking balakid pagdating dito sa South Korea ay ang language barrier dahil nga hindi naman sila marunong magsalita at umintindi ng English. Lalo na sa work ko, yung partner ko is Korean so hindi kami madalas magkaintindihan. Isa din sa dahilan kaya gusto kong matuto magsalita ng lengguwahe nila para madipinsahan ko din yung sarili ko once na nagkamali ako sa trabaho. Mahirap kasi magpaliwanag kapag di mo alam ang sasabihin. Kaya sa mga bagong parating pa lang ay mag-aral agad kayo sa mga training center dito sa South Korea. Maaga nga akong dumating sa area kaya naman ay tumambay muna ako dito sa may 7-Eleven. Medyo napaaga tayo dahil syempre first day natin. Bumili nga muna ako ng maiinom para hindi naman nakakaya sa pagtambay sa loob. Baka palisin ako bigla. Ilang sandali pa ay pumasok na din ako sa loob ng training school. Dito nga pala to sa may immigration dito sa Ansan. Madami nag-aaral dito, iba't ibang mga nationality na gustong matuto sa pagsasalita ng Korean. Ang kinaganda pa sa pag-aaral ay libre. Wala kang pabayaran. At isa pa, makagamit mo din to in the future kung gusto mo mag-change ng visa. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa pag-aaral para hindi tayo mahirapan sa workplace natin. Ang pag-aaral ko nga pala ng Korean language ay bahagi ng KIIP program. Ano ba ang KIIP? Ang ibig sabihin ng KIIP ay Korea Immigration and Integration Program. Ibig sabihin, ito ay inilaan para sa mga foreigner na ninirahan at nagtatrabaho dito sa South Korea. Ang purpose nito ay para magkaroon ng knowledge and information about Korean language and Korean culture, nang sa ganun ay maging madali ang panirahan dito sa bansa. Ang KIIP din ay merong level. Dito ay sinusukat kung gaano kalawak ang kaalaman mo sa Korean language and Korean culture at bawat level din ay may oras na kailangan mapunan. Take note, sa bawat level ay may exam at interview para makaproceed ka sa next level except sa level 0. Ilang level ba meron ng KIIP? Meron itong 6 na level at bawat level ay may allotted time na dapat pasukan mula level 0 hanggang level 5. Hindi na pala ako nagpa-evaluation test kaya kailangan ko mag-umpisa sa level 0. Dito nga ay tinuturo sa amin ang alphabet ng Korean. Ang ibig sabihin ng alphabet sa Korean ay Hangul. Kung sa English alphabet ay meron tayong 26 letters, consonants na may bilang na 21, tapos ang vowel ay 5 naman. Sa Hangul naman ay madami. Sa consonants ay meron silang 19, tapos ang vowel nila ay 21. Ang dami, di ba? Sa level 0 pa lang ay sulit na agad ang pag-aaral mo dahil sasanayin ka ng guro na magsulat at magbigkas ng mga karakter. Marami ang kailangang isulat at paulit-ulit na pagbabasa para maging familiar kung paano binibigkas ang bawat karakter. Heto nga, bago matapos ang klase ay nagpa-quiz pa. Hindi naman mahirap dahil familiar na din naman ako sa mga vocabularies. Yun nga lang, pag mali yung spelling is mali talaga. Sa mga gustong mag-aral ng Korean language ay samahan nyo ko dahil i-share ko din yung mga natutunan ko during discussion. Around 6 o'clock nga ng gabi ay natapos na ang klase. Bali 8 hours nga pala ang klase ngayon at sa susunod na linggo ay 7 hours naman para makumpleto ang 15 hours na kailangan. Kaya samahan nyo ko sa susunod na klase. Annyeong!